Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay pag-uusapan po natin yung tungkol sa petition na isinampa ng mga kasamahan nating vloggers sa Korte Suprema. Ito ay isang petition for prohibition. Ang prohibition ay kanilang isinampa laban sa mababang kapulungan, lalong-lalo na doon sa Committee on Tricom, na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng investigation in aid of legislation related sa paglaganap ng mga peking balita sa ating bansa. Ito po ang pag-uusapan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng petition for prohibition at hanggang saan ang kapangyarihan ng ating mababang kapulungan upang magsagawa ng mga ganitong klaseng investigasyon. At ano ba ang karapatan talaga ng mga vloggers? Sila ba ay kailangang katigan ng ating Korte Suprema sapagkat nalalabag ba ang kanilang karapatang konstitusyonal pagdating sa freedom of expression at freedom of the press? So ito ay isang aralin para sa ating lahat at ipaliliwanag nga natin ng isa-isa tungkol dito sa petition for prohibition. So umpisahan natin sa ibig sabihin ng petition for prohibition. Ang petition for prohibition ay isang legal na remedyo na ginagamit ng mga tao kung inaakala nilang ay nagkakaroon na ng lagpas sa jurisdiction o nagkakaroon na ng pang-aabuso sa diskresyon ang isang ahensya ng gobyerno o ng isang mababang korte at kinakailangan ng dumulog ang tao o mga taong ito sa Korte Suprema upang sabihan ang mababang hukuman o ang isang ahensya ng gobyerno na, hoy, lumalagpas ka na sa iyong jurisdiction o kaya ay umaabuso na ang iyong kapangyarihan pagdating sa diskresyon ng usapin sa freedom of expression and freedom of the press. So yan po ang pinag-uusapan sa petition for prohibition. Lumagpas na ba sa jurisdiction ang Kongreso? Nagkaroon na ba ng pang-aabuso sa kanyang diskresyon? So, iisa-isahin po natin yan. Okay. Pero sa aking pananaw, magbibigay ako ng legal na opinion dito. Dahil ang petition for prohibition, upang ito ay katigan ng mataas na hukuman, dapat meron kang konkretong ebidensya. Konkretong ebidensya na magpapatunay na sinagasaan, at inabuso ang iyong karapatan pagdating sa freedom of the press and freedom of expression. Ibig sabihin ay nagkaroon na ng aktual na paglabag sa iyong konstitusyonal na karapatan. Pero kung ang sinasabi mo sa petisyon ay mere speculation o isang haka-haka lamang o paghihinala laban sa mababang kapulungan, pero hindi mo naman naipakita na, nilalabag na ang aking karapatan, ay mahihirapan ang mga petitioner. Miski hindi tungkol sa vloggers, ipagpalagay natin na ibang klaseng kaso ang isinampa sa mataas na hukuman. Hindi siya something na may relasyon sa pagbablog. So, ang ibig sabihin nito, kapag ang ating Kongreso ay may aktwal na paglabag doon sa mga karapatan ng mga vloggers, ay maaaring magkaroon ng pabor na desisyon ang Korte Suprema sa mga petitioners na vloggers. Pero kung magmimistulang haka-haka or hinala lamang ang paglabag sa kanilang konstitusyonal na karapatan,
mukhang it's going to be a long shot, no? Magiging long shot yan. Uphill battle yan on the part of the petitioner. Sapagkat hindi pa nga isinasagawa yung yung investigation in aid of legislation regarding sa pagkalat ng mga peking balita. Hindi mo pa naman na ramdaman, hindi mo pa naman nakita, hindi mo pa naman naranasan ang violation of your constitutional rights to freedom of the speech and of the press. So, kailangan magkaroon ng actual controversy dito. Sapagkat kung nakita ng ating mataas na hukuman na wala namang justiciable controversy dito sa mga petisyon na isinampa sa ating Korte Suprema, ay malamang ay hindi pansinin ng ating hukuman ang nasabing petisyon na isinampa sa mataas na hukuman. At kasi kung mere speculation lamang, may hirapan ang mga petitioner. Dapat pumunta muna kayo doon sa Kongreso at tingnan ninyo kung magkakaroon ng violation of your rights. Kasi ang imbitasyon ay upang bigyan ng liwanag at i-share ang inyong mga karanasan, no, sa pagbablog at sa ang inyong mga opinion, no, ang inyong mga perspectives, no, tungkol sa paglaganap ng mga sinasabing mga peking balita. At doon sa course of the investigation, malalaman mo kung magkakaroon ng paglabag diyan. Dahil doon sa question and answer, matatansya mo na yan eh. So, dapat umating ka muna. Pero kung hindi ka pa umaatin, pero sinabi mo na kagad, oy, nilalabag ang aking konstitusyonal na karapatan sa freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech, ay yan ay isang haka-haka lamang at paghihinala sa ating mababang kapulungan at maaaring ito ay hindi pansinin ng ating mataas na hukuman. Pangalawa, no, ang pag-conduct ng investigation in aid of legislation is a power vested in the House of Representatives. Kapangyarihan nila yan na magsagawa ng isang investigasyon para tulungan sila na makagawa ng isang batas or mapaganda pa ang mga existing na batas o kaya ay rebisahin ng mga existing laws. Pero kung questionin mo to na illegal or paglabag sa iyong constitutional right to freedom of speech and expression, ay mukhang may hirapan ka sapagkat ang kapangyarihan na yan na mag-imbestiga in aid of legislation ay kapangyarihang ibinibigay ng ating saligang batas sa mababang kapulungan and even sa upper chamber sa ating Senado. At pagdating sa pagsasagawa at pagdating sa pag-implement or paggamit ng kapangyarihan na yan ng Kongreso, kadalasan ang ating mga hukuman ay nag-aatubili na pakialaman ang kanilang pagsasagawa ng kanilang mga kapangyarihan na ibinigay ng saligang batas sa kanila. Sapagkat meron tayong tinatawag na separation of powers. Yung prinsipyo na yan ang nagbibigay ng hudyat sa bawat branch ng ating mga gobyerno na katulad sa sitwasyon na to, yung lehislatura magko-conduct ng investigation in aid of legislation. Pakikialaman ba yan ng Korte Suprema kapag napatunayan na legitimate naman ang investigation in aid of legislation at wala namang malinaw na paglabag pa sa freedom of speech and freedom of expression? Abay, ang ating mga hukuman ay hindi agad-agad makikialam sa isinasagawang investigasyon sapagkat ang pakikialam dyan ay malinaw na paglabag sa prinsipyo ng separation of powers. So, pangalawang dahilan na yan. Yung una, kung hinala lamang at espekulasyon ang iyong sinasabing paglabag, no, sa iyong constitutional right to freedom of expression, freedom of speech, ay it's going to be a long shot. Uphill battle. Lalong-lalo na pag pinag-usapan yung separation of powers.
no, between the three branches of the government, kasi ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan ay may tatlong branches, no? Yung ehekutibo, yan yung kasali dyan, yung Office of the President and the agencies under it, no? Ang kanilang katungkulan at kapangyarihan na ipatupad ang mga batas na umiiral sa ating bansa. Andiyan dyan ng lehislatura na ang kanilang kapangyarihan ay gumawa, no, ng mga batas na ipapatupad ng ating ehekutibo. Ngayon, kung magkakaroon ng mga actual controversy, nagkaroon ng justiciable controversy, ang mga batas na yan na ipinatutupad ng ating ehekutibo at ginawa ng ating lehislatura ay pwedeng dalhin sa hudikatura upang bigyan ng tamang interpretasyon, tamang pagpapaliwanag, no? At malaman kung illegal ba or unconstitutional ang nasabing batas na inirereklamo sa ating hudikatura. So yan po yung separation of powers. Sa ganang akin dito sa petition na to, since ang inirereklamo ay ang Kongreso, ang lehislatura, na ang tanging pakay ng petition ay pigilan, no, pahintuin ang ating mababang kapulungan sa kanilang isinasagawang investigation in aid of legislation, ay mukhang mahihirapan ang ating mga petitioner sapagkat ito ay malinaw na pakikialam sa kapangyarihan ng ating lehislatura na mag-conduct ng investigation in aid of legislation. Pagdating naman doon sa violation of the constitutional rights to freedom of expression and freedom of the speech, ay mahihirapan pa din sapagkat wala namang actual, no? Wala namang justiciable controversy sapagkat ang sinasabing paglabag sa saligang batas, sa pananalita at sa freedom of expression ay hindi pa naman nangyayari. Ito ay isa lamang haka-haka pa lamang, no? Ito ay isa lamang hinala, no, sa kasalukuyan sapagkat hindi ka pa nga pumupunta dun sa Kongreso upang mapatunayan, maranasan at maipakita sa ating bayan o sa buong mundo na nagkaroon na ng paglabag o pinipigilan ng iyong karapatan na maihayag ang iyong freedom of the speech and freedom of expression. So yan po yan. So yun po ang ibig sabihin ng petition for prohibition, no? At ano ang pwedeng mangyari kung kayo ay magsasampa niyan. Kailangang patunayan ninyo na meron kayong konkreto at malakas na ebidensya na magpapatunay na nagkaroon ng actual at nagkaroon ng justiciable kontrobersiya at nagkaroon ng paglabag talaga sa inyong sa inyong karapatan sa ilalim na saligang batas. Medyo na-disturb ako kasi yung kamay ko na nasawsaw ko doon sa ketchup. Kumakain kasi ako ng torte. Okay, anyway. So, yan po ang aking paliwanag tungkol sa petition na isinampa ng ating mga kasamahang vlogger sa Korte Suprema at ang kanilang hindi pag-attend sa Kongreso at ano ba ang pwedeng kahinatnan, no? In accordance with the existing rules and jurisprudence. Yung aking pong mga sinabi dito ay ayon po sa aking mga nabasang mga kaso ng mga nakaraang taon at ayon din po sa principles of separation of powers tungkol din doon sa sinasabing justiciable controversy principle. So hanggang dito na lamang po at sana po ay may natutunan na naman kayong panibagong kaalaman dito sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat at huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel.